Isama po natin sa ating mga panalangin at intensyon sa banal na Santa Misa ang mga sumusunod. Para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Bruza Family, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Dr. Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Simbahan Family, Mary Rose Aguas and Family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Sander Ray Cuenco. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rowena Ramos, Raymond Damiles. Para sa tanging kahilingan nina Bong, Vong, Pablo Virgilio S. Cardinal David, Gina Morales Reyes, Esther Javier, Postert Family, Anas Lechon House at Vong. Para sa kaluluwa nina Holy Father Pope Francis, Lorenzo U. Dumlao, Pilar Rodriguez Lucas, Efren Castañeda, Leonardo R. Abeleda, Elena P. Garde de Vega, Nicholson S. Abeleda, Angel Sihuco Sr., Lydia Galang Sihuco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Belia Querol, Lourdes Chupanco Sare, Denisa Barbon Makiling, Benjamin Galauran, Nina Gaza Robles, Alicia Villanueva Cruz, Concepcion Emmanuel Malaito Jr., Leopoldo Alais Abarientos, Leoninio Ros Cruz Abarientos, Delphine Jack Escaño Cruz, Alfonso Buhain Cruz, Melvin and Laurianita Mordeno, Dick Tolentino, Roberta Anonyebo, Edgardo and Lydia Angeles, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kinagagalak po namin ang iyong pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ngayon po ang unang araw ng simbang gabi. Ang ating pong tema, dapat magpatotoo. Ang mamumuno sa ating banal na misa na pagdiriwang ay si Reverend Father Angelo Ahero.
Tumayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ngayon ay nasa unang araw ng Simbang Gabi. Sinisimulan natin ngayon ang Misa de Gallo o Simbang Gabi at inaalay natin sa mahal na Birheng Maria ang nalalabing siyam na araw na ito ng ating paghahanda para sa pagdating ng pinananabigan nating Mesiyas, ang sanggol na si Jesus. Sa kabila ng ating masayang paghahanda para sa darating na Pasko, inaanyayahan tayong magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Harinaway maging karapat-dapat ang ating mga puso na maging sabsaban ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanunugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, Ikaw na nagaling
Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kaniyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwad, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas, di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kaniyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kaniyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay, dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo ang lahat. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang pumiral sa amin.
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang patotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Maaari bang pakibati ang inyong katabi ng isang magandang umaga? At kung inaantok pa siya ay medyo gisingin mo na. Maligayang pagdating sa ating parokya ng San Bartolome de Malabon at sa ating unang araw ng Simbang Gabi. Ngayong araw na ito, mga kapatid, pumapasok tayo sa masidhing paghahanda sa nalalapit na pagsilang ng ating Mesiyas. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mga simbang gabi. 9 na araw, misa, nobenaryo, sa karangalan ng mahal na Birhen, ang taong magluluwal sa ating Panginoong Hesus. At tiyak ko, nadadagsain na naman ang mga simbahan sa mga araw na ito. Tulad ngayon, halos hindi magkandamayaw ang mga tao sa labas. Sobrang dami ng tao na nagpupunta tuwing simbang gabi. At bakit kaya maraming tao tuwing simbang gabi? Dumarami ang nagpupunta, dumarami ang nagsisimba. Ano kaya ang dahilan? Marahil yung iba sa atin may daladalang mga kahilingan, may intensyon, may ipinagdarasal. Yung iba naman sa atin, nagsisimba o ginagawang dahilan ng simbang gabi para makalabas ng 10 oras ng gabi o madaling araw. Nagpapaalam sa magulang, lalo na yung mga kabataan, na pupunta ng simbang gabi. Pero imbis na sa simbahan dumiretso, yung iba sa computer shop. Yung iba nakikipagbanding sa mga kaibigan. At yung iba nakakalungkot, sasabihin magsisimbang gabi, pero makikipagwalwalan. Di ba? Yung iba naman, mas maganda at mas mainam, ay nagsisimbang gabi upang makapanalangin ng taimtim. O di kaya nagsasakripisyo, Mamaya yung iba sa inyo papasok, Pero nagsakripisyo kayo upang makapagsimba sa madaling araw, Babawi na lang ng tulog kapag may oras na. Napakaraming rason o dahilan kung bakit dinadagsa ng mga tao ang simbang gabi o ang simbahan ngayong simbang gabi.
Ngunit mga kapatid, sa unang araw na ito, matibay ang paalala at hamon para sa atin ng katauhan ni San Juan Bautista na narinig natin sa ating ebanghelyo. Sa unang simbang gabing ito, ang magandang hangarin na dapat nating simulan ay walang iba kung hindi ang buksan ang ating mga puso para sa Diyos. Buksan natin ang ating mga puso para sa liwanag sa kalooban ng Diyos. Sapagkat baliwala ang ating mga dahilan, ang ating mga rason, kung hindi bukas ang ating mga puso para sa Diyos. Walang saysay ang ating mga kahilingan, intensyon, pagdarasal, sakripisyo, kung hindi bukas ang puso mo para sa kalooban ng Diyos. Kung hindi natin sisiyasatin at hahanapin ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Na ang pagsasabuhay ng pananampalataya, ang pagdiriwang natin ng mga simbang gabing ito, mga kapatid, ay hindi isang lucky charm. Hindi ito pampaswerte. Hindi ito isang palamuti. Hindi ito isang minsang kaganapan na kapag maningning, kumukutitap ang mga paligid, ay doon lamang tayo magsisimba. Na kaya tayo magsisimbang gabi dahil ito ang uso ngayon. Ito ang trending. Ito ang usap-usapan. Ito yung imamay day mo sa social media. Magpipicture ka sa altar, magpipicture ka ng simbahan, ang ilalagay mong caption, simbang gabi, day 1, check. Thank you, Lord. No? Tapos may background music pa. Kampana ng simbahan ay nanggigising na. Diba? Sa mga kabataan, yung caption, yung kanta niyan, simbang gabi na naman. Diba? Yan ang ika-caption. Okay? Pero hindi tatapusin ang misa. Nagpicture lang, okay, tapos na, done. Hindi tinapos ang misa. Pero mga kapatid, ito pa ang paalala sa atin. Ngayong nagsisimula ang ating simbang gabi, no? Sa ating ebanghelyo, narinig nga natin si Juan Bautista, ang tagapaghanda ng daraanan ng ating Panginoon. Kung siya'y nabubuhay sa piling natin ngayon, ang sasabihin niya sa ating lahat, hindi matutumbasan ng 9 na simbang gabi ang hindi natin pagsisimba sa nagdaang taon at ang patuloy nating paggawa ng kasalanan. Hindi matutumbasan ng 9 na simbang gabi ang hindi natin pagsisimba linggo-linggo, ang hindi natin pagdarasal, at lalo't higit ang paggawa at patuloy na paggawa natin ng kasalanan. Na para bang pupunta ka ng simbang gabi, isipin mo,
Ay, salamat, no? Makakabayad na ako sa mga hindi ko pagsisimba noong nagdaang taon, no? Ngayon, simba na uli ako. Ayos. Thank you, Lord, ha? Absuelto na ako. Nakapagsimbang gabi na ako. Next year na ulit. No? Next year na ulit tayo magkikita, Lord, ha? Sa simbang gabi lang tayo. Okay? Hindi po ganun ang simbang gabi, mga kapatid. Ang simbang gabi ay itinakda sa mga oras na natutulog ang mga tao upang sila ay gising na dumalo sa banal na misa. At paanyaya rin ito para sa atin, nagisingin ang ating mga natutulog na diwa upang buksan ang ating mga puso para sa Diyos. Bakit ka ba hindi nagsisimba sa nagdaang taon? Ano bang dahilan mo? Kung marami kang dahilan para magsimbang gabi, malamang sa malamang, marami ka ring dahilan upang hindi magsimba o para hindi magsimba tuwing linggo. Marami ka marahil reklamo sa simbahan. Sasabihin mo, kaya di ka magsisimba, boring si Father. Matanda na yung pari namin. Paulit-ulit na lang yung sinasabi. Walang kwenta ang sinasabi ni Father. Ba't pa ako magsisimba? Ba't pa ako magsisimba? Yung mga server, kasusungit. Nagtatanong lang, saan yung CR? Sasabihin dun. Saan po yung CR? Dyan. Magtatanong, saan po yung upuan? Ay, wala nang upuan, tumayo ka na lang. Di kaya yung iba sa atin ngayon, madaling araw, malamig. Yung iba kaya hindi nagsisimba dahil naiinitan. Marami tayong pwedeng idahilan, mga kapatid. Pero, tanungin natin ang ating mga sarili. Bukas ba ang puso ko para sa Diyos? Bukas ba ang puso ko para sa Kanyang kalooban? Dahil kung bukas ang puso mo para sa Diyos, unti-unti mong mauunawaan na ang simbahan, ang mga taong naglilingkod, ang pari, ay hindi isang perpektong simbahan. Kabilang tayo, nabibilang tayo sa isang simbahan na hindi perpekto. May kahinaan, may pagkukulang, nagkakasala, kung minsan nakakalimot. Pero kahit na hindi tayo perpekto, mga kapatid, at ito ang magandang maalala natin, pinili pa rin tayo ng isang perpektong Diyos. Ang simbahan natin hindi perpekto, pero pinili ng perpektong Diyos. Perpektong pagmamahal, perpektong malasakit, perpektong pangunawa ng Diyos. Ang simbang gabi, ang mga simbang gabi na ating ipagdiriwang, ay may tuturing nating katulad ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo.
Ang simbang gabing ito ay panandaliang liwanag lamang. Minsan sa isang taon, ngunit kung bubuksan natin ang ating mga puso sa simbang gabing ito, dadalhin niya tayo sa tunay na liwanag. At kapag natuklasan mo ang tunay na liwanag mula sa Diyos, hindi mo na ito pakakawalan pa. Matapos ang mga liwanag ng simbang gabi, ng Kapaskuhan, ng mga kumukuti-kutitap na liwanag na ito, matapos ang lahat ng ito, ang mananatili sa puso mo ay ang liwanag ng Diyos. At kapag nanatili ka sa liwanag ng Diyos, hindi ka na lamang magsisimba tuwing simbang gabi. Magsisimba ka linggo-linggo. Magdadasal ka araw-araw sapagkat hahangarin mo at nanaisin mo na manatili ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ngayong simula ng simbang gabi, buksan natin ang ating mga puso. Buksan mo ang iyong puso at tanggapin ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sina Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat na lingkod bayan, pagkalooban mo sila na pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip, upang amin din piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapanan, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nagbabantay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu, na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na mo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsilhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Unitain sa init ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Berihillo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Buksan natin ang ating mga puso para sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Amin ang kaharian, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Agnus Dei Victoris, peccator mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pitang Pasko. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mabagmahal, sa aming pagsasalaw sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong gagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pagundangan sa nagkatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalaala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF
audio sound system. Meron po tayong ipinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyo itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng parokya. Meron po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas na simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslit sa darating na Disyembre 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa nag-alay ngayong umaga na unang araw ng simbang gabi. Sa ikalawang araw po ng ating simbang gabi, kayo po ay maaari mag-alay ng keso bilang handog sa ating pong offertory. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa ating banal na misa. Gaya nga po ng na-announce po natin ay meron po tayong paghahandog sa ngayong simbang gabi para sa ating pamaskong handog. No? Bawat araw po ay may paanyaya ho na ihandog o i-offer sa bawat misa. Ngayong araw ay ang bigas, day 1. At bukas po, day 2 ay keso naman. No? At po ibubuhay natin para ho sa ibibigay nating Noche Buena package para po sa 750 families dito sa ating parokya. No? Sana ho ay makapaghandog po kayo bukas po, no? Sa ikalawang araw ng keso, mari po kayong pumila dito po sa offertory po bukas at ihandog po ninyo ang inyong alay at kayo rin po ay ating babasbasan kasama po na naghandog ng alak at tinapay. No? So maraming salamat po sa inyong pagmunib, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating misa. Hindi po masama ang mag-picture po at mag-my day sa inyong mga social media. No? Ang masama ay yung hindi tapusin yung ating banal na misa. No? Sana ho hindi lang larawan o picture ang inyong kunin sa misa. Sana rin po ay makapulot kayo ng aral at mga biyaya na siyang gagamitin ninyo para sa inyong mga buhay. No? Hindi po masamang mag-picture. No? Pwede po mag-picture. Tapusin lamang ang ating banal na misa. Makita-kita po tayo bukas sa pangalawang araw ng ating simbang gabi. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.